For today's video ay ipapakita ko nga kung paano gumawa ng dough. Paggagawa nga guys ng dough ay kabisado ko na kahit wala ng sukat-sukat. For today's video ay ipapakita ko nga yung sukat ng paggagawa ng dough. Sa isang bowl nga guys, ilalagay natin yung active yeast. Yung pinakang sukat nga niyan guys ay 1 tablespoon. Yung maliit na kutsara lang guys, isang kutsara no. Hali ang nilalagay ko nga sa dough natin ay warm milk. Hinahaluan ko lang din siya ng tubig. Hali nga dyan, ilagay ko na nga yung ating warm milk sa ating active yeast. Hanggang sa matunaw nga yung ating yeast at pwede na nating ilagay dyan yung ating flour. Kaya ang sukat nga nitong ating flour guys ay 3 cups. May panukat ako dyan, 3 cups niyan. Pag gumagawa nga ako guys ng tinapay ay tansyang-tansya ko na lang. Di ko na nga sinusukat yan pag ako yung gumagawa dahil gamay na gamay ko na ang paggagawa ng dough. Yan nga yung talent natin guys, yung paggagawa ng tinapay. After ko nga mailagay yung flour sa ating active yeast ay lalagyan din natin siya ng asin at lalagyan din natin siya ng asukal. Mga konting asukal lang yan guys at huwag naman masyadong matamis yung ating dough. Ayan nga guys, after natin mailagay yung mga ingredients ay hahalu-haluin na natin yan. Bali malinis naman yung kamay ko dyan guys, kaya wag nyo nang i-wash. So ayun nga guys, habang hinahalo-halo natin, pag kulang na yung tubig, lagyan ulit natin siya. Hanggang ma-perfect na natin yung texture ng ating dough. So pag hindi na dumidikit sa kamay mo guys, ay pwede na iyon. At pag medyo sticky pa guys, medyo spread. Ganyan na nga yung texture niya guys, ay masa-masa nyo na yan guys. After nga natin siyang imasa-masa guys, ilalagyan na natin ng oil yung paglalagyan. Kailangan nga nating lagyan ng mantika guys para mamaya pag inalis nyo sa bowl ay hindi dumikit. Bali, spread mo lang sa bowl yung mantika. Sinasapian nga ako ng kasipagan ay napapagawa talaga ako ng tinapay. I-cover nga natin siya ng cling wrap guys para mamaya umalasa na yung dough natin. After nga natin yan guys ay ikip lang muna natin yan sa tabi at hintayin natin umalsa. After 1 hour nga guys, yun na umalsa na yung ating dough at ginawa ko na siyang tinapay. Alis sa oven nga guys, 180 degrees yung init niya at 10 minutes na lulutuin. After nga yun guys, na naluto na natin at heto na nga yung ating pandesal. Kapag gamay mo na nga gumawa ng dough guys, ay makakagawa ka na ng iba't ibang klase ng tinapay. Hindi mo na nga kailangan bumili sa bakery dahil kayang-kaya mo na tong gawin. Ito na nga yung ating gawang pandesal. Ito na yung kanyang kinalabasan. O di ba guys? Tinapay na tinapay ang dating. At maganda nga rin itong pangnegosyo sa Pilipinas. Pwede ka nang magtempla ng kape at iyon nga lang muna for today's video. Bye!